Si Ping Lacson kasi, hindi ko puwedeng sabihin na DDS si Ping, bumabaliktad si Pinky, pero yung parang ginagawa niyang parang mas favorable sa mga DDS instead na maging neutral, parang there must be something wrong. Iba na 'tong amoy ko kay Ping Lacson, kasi siya mismo yung nagsabi na hindi na daw matutuloy ang impeachment ni Vice President Sara Duterte kapag binibigyan niya tayo ng doubt. 'Di ba? Hindi ko alam kung saan ka ba Ping Lacson, pero I hope na sana para ka pa din sa mamamayang Pilipino. Sana wag kang bumaliktad. 'Yan lang naman yung atin, 'di ba? So ngayon, sige, basahin natin 'to, ay panoorin natin 'to mga minamahal. Kaya susubiti ng House Prosecution Panel sa Senado ang kanilang pre-trial brief para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kahit may usap-usapan tungkol sa basehan ng bilang ng mga senador, kaunay sa 2/3 na kailangan para makonvict ang bise, 16 pa rin daw ang pinaghahandaan nilang makuwang boto. Sabi ni House Prosecutor Representative Terry Ridon. May unang balita si Jonathan Anday. Sa 24 na senador, 8 ang may kaso o may kinakaharap na reklamo. Isa sa kanila, nakakulong na si Senator Jinggoy Estrada. Sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, 7 hanggang 10 senador ang iniimbestigahan nila sa plunder at iba pang paglabag sa batas. Sabi ni Senator Ping Lacson, kung mangyari man na umabot sa 9 na senador ang makulong at masuspinde, may posibilidad na hindi na matutuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Alinsunod sa konstitusyon, 16 o 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado ang kailangang boto para makonvict ang isang impeachable officer. It's going to be a crisis, di ba? Opo. Walang impeachment na magaganap kasi formal na yung conclusion o yung decision na hindi mako-convict. Kasi kung 15 lamang ang naiwan na senador o senator judges, ang ibig sabihin ba noon, automatically acquitted? Dahil 15 lang yung pwede bumoto? Hindi. Dahil hindi naman sila convicted, sila naman ay part pa ng Senate unless preventively. Mayroon nga silang issue, na nakakulong na nga. Yes, hindi convicted, pero ang pangit naman nun 'no, sa umaga naka-robe ka na pang-impeachment, tapos sa gabi PDL ka, 'di ba, BGMP ka. Tapos yung isa nagtatago, ta's anong gusto niyong mangyari, i-online voting? Ping Lacson, medyo nagbabago ka ng landas, Ping. Iba yung tahak ng landas natin ngayon, Ping. Medyo parang hindi 'to makatarungan para sa amin, Ping. Itong ginagawa mo, Senator Ping Lacson, na parang pagkampi mo na 'to sa mga senador na mga nakakulong, mga senador na nagtatago, which is mali. Kasi dapat kung magbibigay ka ng opinyon ganito, ilan na lang ba yung mga active na senator natin na nagfa-function? 22. Yung iba may kaso pero hindi pa naman sila, nakakulong, hindi pa naman sila suspended. Ngayon kung magko-comment ka, ganito sabihin mo, ilan ba yung active natin na senador? 22. Kung sino yung nagfa-function, yun lang, 'di ba? Sa larong ito, kung sino yung nandito, sino yung present, siya yung kasali, siya yung may karapatan. Eh, kaso ano ang karapatan ng nakakulong? Ano yung karapatan pa ng nagtatago? 'Di ba? Kasi ang nangyayari parang pinapaboran mo itong mga DDS. Kaya kung sakaling mangyari ulit ang impeachment sa susunod na mga panahon, kung gagawin nila, "Uy, magtago na lang tayo para hindi matuloy yung impeachment. Uy, magganito na lang tayo para hindi matuloy yung impeachment." Puwedeng-puwede na nilang gawin 'yun. Puwede na nilang gawing palusot 'yun, yung gano'ng klaseng bagay. Kasi nga nasusugan na, meron ng basihan, 'di ba? Ronald Freddico? O continue pa tayo. Suspended. Hypothetical, pero in the realm of possibilities, pwede mangyari. Panukala ni Lacson, sakaling may makukulong pang senador, pwedeng mag-aay ng Senado ng motion na leave of court sa Sandigan Bayan para payagan dumalo sa trial ang senator judges kahit may escort mula sa Bureau of Jail Management and Penology. Ang medyo awkward lang doon, dahil naka-robe sila as judge pagka-araw, pagkatapos
uniform na sila sa gabi. Noong Biyernes, pinalutang ng Senador Alan Peter Cayetano ang usapin na baka ibaba sa 12 sa halip na 16 ang kailangang boto para makonvict ang isang impeachable officer. Are we going to really have an impartial trial or aayusin at luto na to? Are we going to tell them the truth na dapat 16 to convict? Or babawasan ba natin ang 6 na senador para maging 12 na lang? Medyo devious yun. Ako and some members, nag-stick kami doon sa 16 to convict. Pero Alam mo, Ping, yung nag-stay ka sa 16, impeachment is an impossible dream. Yan yung sabi ni Tito Soto, 'di ba? Impeachment is an impossible dream. Kasi kayo yung nagpapahirap sa batas. Wala akong sinasabing you are bending the law. Kung naka-stick kayo sa constitution goods, pero what if kung yung constitution may pagkukulang? May kulang eh. Eh paano kung yung active na senador? Yes, 24 ang senador ng bansang Pilipinas. Pero what if may patay na senador? So kailangan pa bang isama yung kanyang boto? 'Di ba? So what if may nakakulong? Which is ito na nga, may nakakulong si Jinggoy. Kailangan pa bang isama yung boto ng nakakulong? May nagtatago. So kailangan pa bang isama yung boto ng nagtatago? 'Di ba kasi ganito yung mangyayari in the future scenarios niyan. Puwede nilang gamitin, mga minamahal na, "Uy, nung panahon nga ng impeachment ni Vice President Sara Duterte kulang-kulang yung mga senador pero 16 pa din yung kailangan na boto." Walang gano'n, unfair. Unfair sa mga nagwe-wait na mga tao na katulad natin, tapos no sign pa din na garantiya ang impeachment. At beside mga minamahal, no sign pa din na yung impeachment ay matutuloy. Although yes, may date na, July 6, pero mga minamahal, ngayong July 6, ito naman yung pinakapangit eh, 'di ba? Na may mga parang nag-aatras abante, may mga nag-iiba na yung pananaw. Dapat stick to the plan. 'Di ba, consult the Philippine Constitution. Actually, para ang nangyayari ngayon, sa madaling sabi mga minamahal ay parang magiging parliament na sa mga nangyayari ngayon. Parang we are going to to another, what do you call this mga minamahal? Another kineme, 'di ba? Parang dadaan tayo sa ibang sitwasyon na may twist. I think parang we're going to parliamentary. Parang doon na tayo papunta. Which is inaantay ko na lang 'yan. May sign na kasi mga minamahal na papunta na tayo sa parliamentary, kasi ito, may nag-message sa ating kaibigan. 'To kaibigan natin 'to mga minamahal. Ay, Diyos ko po. Actually maganda yung kanyang ano, yung kanyang, mensahe sa akin. Oh, what next? Ganito kasi mga minamahal, bukas na ang DA, Special Session of the Senate, to seat finally Gatchalian as Senate President. 15, 6 minority, 1 abstain, 2 absent. Let's see. Ngayon, ano yung next? The Senate and Congress are pro-admin. Anti-dynasty pass, Sara convicted, Chacha to move, 'di ba? No L, 'di ba? May interim government, tapos election of the new government. So ano na ba 'to? Parliament na ba tayo? We're going to another exciting part. We're going to parliamentary ano na ba tayo? Kasi ako, kung yun yung patutunguhan, then that's good. 'Di ba mga minamahal? That's good. Kung magkakaroon tayo ng ano, ng parliamentary, hindi na tayo mag-i-stick dun sa tinatawag na ano ba yun, yung, sa konstitusyon natin. We are now in the parliament form of government. Yes, Charlie Whiskey, totoo. Kasi yung Senado yung Kongreso hawak natin, yung Senate President hahawakan na natin. So we're going to another part which is magiging parliament na tayo. Parang gano'n, eh, magiging parliamentary na tayo. Nage-gets ninyo mga minamahal? So, ay Diyos ko,
very ano 'to, the plot twist na hindi ko ine-expect. But then again, meron dito, balita na impeachment trial ni Sara Duterte, inaasahan din naman daw na tuloy, 'di ba? Inaasahan din naman daw na tuloy sa July 6. Pero ang problema nga dito, yung mga senador na active or kahit hindi active, kasama pa din ba sila? Magpa-participate pa din ba sila? Kaya nga nagtatanong ako at wala naman atang masamang magtanong, 'di ba mga minamahal, walang masamang magtanong. So ngayon sige, panoodin natin 'tong balitang 'to. Diyos ko naman, Santa Barbara Bendita, alright. Nang naisumite sa Senate Impeachment Court ang mga pre-trial brief ng panig na prosecution at depensa kahapon, June 15. Personal na dinala ni House Secretary General Cheloy Garafil ang dokumento para sa House Prosecution Panel, kung saan 29 na kopya na may tig 57 pahina ang kanila aniyang isinumite. Samantala, kinumpirma naman ni Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment case, na nasa 60 pahina ang kapal ng mga ipinasa nilang dokumento. That will be their proposed stipulation of facts, meaning the facts that both parties are willing to admit. And then, if there are issues that they're willing to simplify, and the marking of evidence. Ayon kay Senate Secretary Attorney Renato Bantug Jr., kasunod nito inaasahan naman ang pre-trial conference ngayong darating na Huwebes, June 18. Ayon kay Attorney Bantug, optional lamang at hindi obligadong dumalo ang senator judges sa nabanggit na conference. Ngunit asahan aniya ang pagharap ng mga abogado at kinatawan na ipapadala ng bawat panig upang pagtibayin ang ilang detalye ng paglilitis. That's where we formalize the stipulation, if there's any that they're willing to stipulate on. And also the issues that they need to agree that Kasi, ready na yung, team nila Tere Ridon, ready na yung prosecution team, they have all the evidence na, lahat-lahat. Meron na silang mga hawak na ebidensya. Kumbaga sa madaling sabi, in a form of in a whole form, meron na nakapag-gathered na ng ebidensya, kumpleto sa rekado sa sila, kumpleto na sila sa lahat. Ngayon, ang problema, ganito, mga minamahal, doon nga tayo sa punto na yes, they have all the access, they have all the evidences, pero ito ang tanong, yung ebidensya ba nila, ito makinig kayo, yung ebidensya nila sapat, pero yung numero, impeachment is a number games. 'Di ba? There are DDS fake news blogger who passed away, the Shanwin. Eh, di kung DDS yan, deserve niya eh. Charis. Condoserve? Tama ba? Condoserve? Charis. Sorry of being insensitive. Pero, meron pa ba tayong puwang para mahalin ang mga DDS? Wala. 'Di ba? So ngayon, yung impeachment trial, 'di ba, ordinary person ni Vice President Sara Duterte, yes, inaasahan nating tuloy. But then again, yung numero nga, kasi impeachment is a number games. Numero yung basehan sa impeachment. 'Di ba? Eh, paano kung yung mga senador, 'di ba, na nakita natin ay ang active lang dun ay 22. So, hindi ba puwede yung 22, yung 1/3 vote nun, yun na lang? Hindi natin kailangan ng 16, kailangan bumaba. 'Di ba gano'n mga minamahal? May ebidensya na tayo, malakas na yung ebidensya natin. Ang kailangan na lang natin mag-focus sa numero kasi yan yung wala sa atin. Yan yung kulang sa atin, numero. 'Di ba? Kahit ulit-ulitin pa natin na, "Oh, inaasahang tuloy." Anong sabi dito? the court can tackle in a simplified manner. Umaasa naman ang Senate Secretariat na magiging maayos ang kabuuan ng proseso. Bigyang diin niya na nananatili sa itinakdang schedule ang Senate Impeachment Court, kaya inaasahang tuloy ang simula ng trial proper sa July 6. July 6 pa rin ang trial. Yes, yes. We're still working on the calendar that was approved by the senators before, so we're still looking at July 6 as the start of the impeachment trial proper. Next schedule. On schedule. Jad Teresina, humahataw sa balita ngayon.
Yan, 'di ba? Tuloy naman, tuloy naman yung impeachment. Medyo nakakabigla lang kasi hindi pa malinaw sa ating lahat. 'Di ba? Kung malinaw na sa ating lahat, okay, tuloy ang impeachment, reduce tayo ng mga senadors na mga hindi naman active, okay sa atin malinaw. Kaso what if dumating na yung trial? Kasi si Sara Duterte binigyan siya 'di ba ng 10 days para sumagot, ta's binigyan din naman ng 5 days ang prosecution team para sumagot, ta's may 5 days pa, so 20 days 'yon. Umaarangkada na ngayon yung impeachment. Ngayon pagdating ng July 6 ang problema numero. Kasi may mga senador na nakulong, may 7 senador na may kaso. Uulitin ko sino-sino yung mga senador na yon, si Jinggoy, si Marcoleta, si Joel Villanueva, si Chis Escudero, Robin Padilla, Bato de la Rosa, Bongo, 'di ba? 7. 7 yung mga senador na merong kaso. Ngayon, ang problema kasi dito dahil sa 7 mga senador na merong kaso, what if masuspinde? 'Di ba mga minamahal, what if masuspinde yung mga senador na yun? So, ano yung magiging laban natin dun? Eh, ang kailangan na numero is 16. Eh, paano kung ang nasuspinde ay 7? Oh, ilan na lang yung matitira? Kunyari, sabihin na lang natin na 24 minus 7, 17 na lang. So, yung 17 na matitira, yun ba dapat ay, ah, mag kailangan pa din bang yes, although kailangan nilang bumoto kasi para makakuha tayo ng 16 pero very impossible. Imposible na 'yan sa panahon ngayon. Let them start the impeachment trial and let's all hope our senators got the right morals to lead our country. It can change to 16 because the total 16 low because the active will be reduced. Yan na nga ordinary person. Yung active na mga senador natin ngayon is 22. But then again, uulitin ko, 22 yung active, pero ang nakalagay sa konstitusyon 16. So, dapat magkaroon ng pagkaklaro dito ang Supreme Court. Magsalita ang Supreme Court, 'di ba? If there are civil cases versus Philippines, they should automatically no longer have function as senators. Besides, numbers are not good for the satisfaction of the people. They are just playing criminalism and theft. You distort the law. When the case change, who is the one in trouble? Hindi ko binabago ang batas. I am just asking also kasi there are no clarification kasi according to our constitution, 16 senators para ma-impeach ang isang impeachable officials kasi yun yung 2/3 votes ng, ng 24 na senators. Pero what if kung yung active lang na senators is 22 kasi may nakulong, may nagtatago. So, valid pa ba na bumoto sila? Tanong lamang po, 'di ba? Anyway, yeah. Alright mga minamahal, it's me again Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat mga